Kasi, kahapon merong panawagan si Sherwin Gatchalian. Hindi ko alam kung nabalitaan niyo na, pero kahapon kasi may panawagan 'to si Sherwin Gatchalian. Ano yung panawagan niya? Eto, pakita ko sa inyo. Yun, Gatchalian urges Guo to take DNA test with alleged mother. Uy, pa-DNA test daw, guys. Alam naman natin kung gaano ka-controversial etong issue ni Guo. Sobrang controversial nito. Alam naman natin 'yun, mga Ojero. Napaka-controversial ni Mayor Alice Guo. Oo, mula sa kanyang kwento ng kanyang pagkabata sa isang very, very, very exclusive na farm. Pasok KMGS. Langya ka, Renny. Natawa ako dito. Linggo pa naman, kasabay natin ngayon si KMJS. Langya ka. Natawa ako dun Natawa ako dun sa Jessica Soho. Anyway, lilipad na yung team ni Jessica. ang hirap nun, guys. Ang hirap nun. Hindi niya kailangan lumipad papuntang Banban. Bumiyahe ang aming team. Papuntang Bamban, Tarlac. Ayan. Anyway. Natuwa ako na sa Jessica so. Anyway. So yun na nga, magpa-DNA test daw, sabi ni Sherwin Gatchalian. Sabi, importante at dapat mag-DNA test silang dalawa para malaman natin kung ang totoo kung sila ay related o hindi. Dahil base sa mga nakakausap ko dito sa Valenzuela, dahil nagrenta sila ng warehouse dito, may mga nagtrabaho sa kanila. Yung iba doon ay nakausap ko, yung iba nagkwento na lumalabas, ipinakilala na nanay niya si Lin Wenyi. So iba pala yung nanay ni Go, no? Iba pala yung nanay ni Go. Chinese pala talaga. So hindi siya hindi yung lial na na kumakalat. Iba pala talaga. Oo. Ngayon mga Kojero, ulitin ko lang. Kasi maraming maraming hindi nakakaintindi bakit mahalaga tong pag-usapan, bakit malaking kontrobersya to. Hindi ho ito tungkol sa hindi lang siya tungkol sa Pogo. Oo, may mga iba na tong nag-mutate na to eh. Mutant na siya. Nag-evolve na siya into something much more serious tulad ng undermining o pagmamaliit sa ating mga batas. Okay, number 2, yung pamimeke ng mga dokumento ng mga foreigners. Number 3, yung pagpasok ng mga questionable individual sa ating political system tulad nito, naging mayor. So mga Kochero, na siya, lumaki na tong issue na to. Hindi na to dati tulad ng Pogo lang na na-raid tapos wala na. Ngayon iba na. Iba na siya. At this needs a lot of attention. Hirap na nga si Tulfo maipagkompetensya dito. Hirap na si Tulfo maipagkompetensya sa issue na to eh. Pinipilit niya ibalik yung sa PCSO kaso hindi talaga nagte-take off eh. Wala talaga. Hindi tuloy makapag-grandstand si Tulfo. Wawa naman. Wawa naman si Tulfo, guys. Hindi makapwesto. Hindi maka-box out. But anyway, so ayun na nga. Ganun na nga yung nangyari dyan. So this is already a very controversial and it's a very controversial issue na. Hindi na siya yung simpleng Pogo lang na nahuli na merong mga of course, alam naman natin masama na yung human rights violations, di ba? Yung human trafficking and all of that. But it's already beyond that. Lampas-lampas na siya doon sa naganap na yun. At the only way, ang tanging paraan lamang mga Kochero para masiguro natin na
masiguro, at least magkaroon tayo ng ideya sa pagkatao ni Mayor Alice Go, dapat malaman natin yung kanyang lineage o yung kanyang bloodlines. Bloodline. Kasi sa Pilipinas, dalawang klase ang pamamaraan para maging citizen dito sa Pilipinas. By birth, jus sanguinis or by blood. Tapos, by naturalization. Yung by blood, mga kotsero, simpleng-simple lang naman yan. Yan yung kapag pinanganak ka from ng dalawang Filipino citizens. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. So, dalawang Filipino citizens, nagtalik, nagkaanak, Filipino citizen ka. Yun lang yun. Pero yung isa medyo mas complicated, yung naturalization. Yung naturalization, mga kotsero, kailangan dyan ng legislation. Ibig sabihin, kailangan i-recognize ka ng gobyerno na ikaw ay Pilipino. Or by law. It has to be by law. Kaya kung papansinin nyo, yung mga, sino ba to? Yung import ng I forgot kung anong team siya, pero nasa Gilas. Brownlee? Justin Brownlee ba yun? Justin Brownlee. Sa Andre Blatch. Para si Brownlee yata. If I'm not mistaken, nagpa-naturalize yan, di ba? Nagpa-naturalize siya. Ibig sabihin, nirecognize ng ng gobyerno natin, ng batas ng Pilipinas, na siya ay isang Filipino citizen. So, naturalization naman ang tawag doon. Sa kaso ni Go, walang ganun. Walang ganun, guys. Walang ganun. Walang hindi natin alam kung ano siya hindi natin alam kung siya born of Filipino citizens or even naturalized as a Filipino citizen. Malabo, walang ganon, friends. Walang ganon, friends So medyo malabo ang kanyang lineage. Kaya the best way para ma-determine kung valid yung kanyang Filipino citizenship is kung mapapatunayan na yung kanyang ina ay Filipino citizen. Which is, kaya importante itong DNA test na to. Agree ako dito kay Senator Gatchalian kung tutuusin. Agree ako dito sa kanya. Kasi itong DNA test na to ang magpapatunay na si Go ay tunay na tunay pa. Sobra na yata yun. Ay tunay na Pilipino. Kaso mga kotsero, may nagsalita mga kotsero. At medyo nakakagulat tong nagsalita na to kasi ang nagsalita, apparently, isang consultant ni Alice Go. Yan. Ito siya. Pinalagan daw yung kanyang DNA test. Oo. Yan. DNA test kay Mayor Go. Pinalagan. Ayun, Matindi. Empleyado daw siya ni Go for the past 10 years. So 2014 pa lang, empleyado na siya. Sabi, pinalagan ng isang dating tauhan at ang pinopormang DNA test sa kontrobersyal ng Banban Mayor Alice Go. Ito na ngayon, pasok! Nancy Gamo. Ayan, na-mention na yan sa mga hearing si Nancy Gamo. Oo. So ayon kay Nancy Gamo, isang dating consultant ni Mayor Go, ang mga atake ay lumalabag na sa karapatan ng mayor bilang isang individual at isang halal na taong bayan. Halal daw ng taong bayan. Not really. Not really. Kasi, hindi to violation ng karapatang pantao. In fact,
kapag napatunayan pa yung kanyang citizenship na siya ay Pilipino, masasabi natin na i-uphold nito ang kanyang karapatang pantao. Oo, kasi legitimate Filipino na siya. And this person, si Mayor Alice Guo, shall freely avail of all the rights and privileges of being a Filipino citizen. Including, tawag dito, lahat ng nasa Article 3. Life, liberty, and property. Oo. Without due, yun nga, na meron na siyang karapatan na panghawakan ang kanyang life, liberty, and property. At hindi pwedeng tanggalin yon without due process of law. Diba? Ganun. Aha. May SAF daw dito, sabi ni Joselito. Joselito Lantano, sabi, Coach Jared, pa-shoutout po sa family Kaakibat Class PNP SAF 97. Uy, shoutout sa inyo lahat. At maraming pong salamat sa inyong serbisyo. Yan. So, yun. Okay. Sabi ni, Nancy Gamo. Ayun, si Nancy Gamo. Lumantad ako upang ipagtanggol si Mayor Alice. Well. Nasasaktan ako na makita siyang inaakusahan ng mga bagay na hindi totoo. Well. Hindi na ito usapin ng politika, kundi ng pagkatao at dignidad ng isang tao na walang sawang naglilingkod sa bayan. Wow! Walang sawang naglilingkod sa bayan, kakahalal lang niya. Nancy naman, first termer yung Mayor Alice Guo. Walang sawa agad. Walang sawa agad. First term niya, walang sawa agad. Grabe naman siya. Bilang isang kaibigan at kakilala, hindi ko maatim na manahimik habang siya'y nilalapastangan. Yan. Ayan. Si Gamo, isang accountant, ay personal na nakilala ni Mayor Guo mahigit 10 taon na ang nakakalipas, no? Simula 2012 daw. So sabi niya, siya daw ay naging empleyado ni Mayor Guo. Ayan. Bagkus ay hindi siya naging empleyado. Akala ko pa empleyado siya. Sabi kanina, trabahante daw eh. Anyway, hindi siya naging empleyado ni Mayor Guo bagkus ay tumulong siya sa iba't ibang aspeto ng negosyo at personal na buhay ng mayor kabilang ang pagiging corporate, housekeeping at pagsasaayos ng mga records. Auditor? Auditor siya? Ganun? Ano ba yung ginagawa niya? Due diligence sa pagbili ng lupa at pagproseso ng ICAR. Paggawa ng mga dokumento noong December 2015 tulad ng MOA, Deed of Transfer at Assignment of Shares para sa pagbebenta ng shares ng pamilyang Guo. So siya, okay. Now I know. Okay. Tawag dito. Ayoko nang nadidistract ako eh. Nadidistract ako sa saan ba dito? Sa train of thought ko eh. May mga makukulit sa chatroom eh. Pasensya na. Going back. Okay. Due diligence sa pagbili ng lupa at pagproproseso ng ICAR. Okay. Paggawa ng mga dokumento. Okay. Tumulong din si Gamo sa mga tauhan ni Mayor Guo sa opisina sa paggawa ng sagot sa mga sulat mula sa LGU at iba pang ahensya ng gobyerno at pagbibigay ng payo sa mga issue sa farm. Yung farm! Yung farm! Na-mention yung farm! Na-mention yung farm, guys. So, siya yung nag-aasikaso ng farm. Okay. Sinabi ni Gamo na kilala niya si Mayor Alice bilang isang masipag, mababang loob at mapagmahal na anak. Okay.
Tapos nakilala din niya si Lin Wenyi. Ayan. So ngayon mga kotsero, punta ngayon tayo dito sa tapusin muna natin to. Hindi raw si Lin Wenyi ang tunay na ina ni Mayor Alice at hindi na dapat kalad ka rin pa ang ibang tao sa usapin ng DNA test. Dahil dito naniniwala ako na hindi na kailangan kalad ka rin pa ang ibang tao tungkol sa DNA issue. Okay. Tsaka mga kotsero, buti nagparamdam tong si ate. Hindi lang siya nagpa-interview sa Abante take note. Siya rin ay nagpa-interview sa GMA. Ito siya. Pakinggan natin yung interview niya. Medyo mahaba lang, 10 minutes. Pero pakinggan natin. At sinika po natin maganap ng masasabi po nating insider. Nasa ating linya po si Ma'am Nancy Gamo. Isa ho siyang sa aking pagkakaalam ay dating consultant at tumayong accountant. Accountant, ito yung mga may kinalaman sa sa pondo, sa kapirahan ni Bamban Mayor Alice Go. May kinalaman sa mga negosyo. Malaman po natin Ma'am Nancy, magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Nancy Gamo. Isa po akong certified public accountant. Opo. Hindi po ako yung full-time na empleyado ni Mayor Go. Okay. Hindi rin po ako full-time na retainer niya, kundi tumutulong lang po ako sa mga kung anong problema sa mga pangangailangan niya para sa mga negosyo niya. Ayun. So, hindi siya full-time employee. Hindi siya FTE, bale. So, very transactional yung kanilang working relationship. Ibig sabihin, magkikita lang tayo pag kailangan kita. Ganun lang kasimple yan. Very transactional. Pag kailangan ko na mag-aayos ng papeles ko, sige, nandiyan ka. Di ba? So, as a resource person when it comes to the operation of the farm, hindi ko alam kung ano yung kanyang value. Pero siguro yung value niya dito will be to attest, no? Siya yung magpapatunay na kung sino ang tawag dito, kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong si Mayor Gamo na sa isip ko. Si Mayor Alice Go. Oo. Labo lang nun Di ba parang okay lang naman kung nagsalita ako, ikaw yung friend or naging empleyado ka talaga ng mga kumpanya. Kaso wala, mukhang very transactional lang yung relationship nila. But I guess we have to make do with what we have. Kung ano yung nandyan, yun na lang, di ba? Kasi parang iba Ibig sabihin, Ma'am Nancy, kayo ay kumbaga sa talagang nakakausap niyo siya, nakakasama niyo ito si Mayora. Ay, opo. Gaano katagal niyo na po siyang kasama? Magkakilala na kami mahigit 10 taon na mula pa noong 2012, as early as 2012, nakilala ko na po si Mayora. Hindi pa siya alkalde noong mga panahon na yon. Yes. At ano naman po ang inyong naging role kay Mayora Alice Go? Usually, tumutulong ako sa kanya sa registration ng mga korporasyon niya sa SEC, sa BIR. Nag-due diligence po ako sa lupa na binili niya before. Gumawa din ako ng mga dokumento like yung Memorandum of Agreement, Deed of Transfer, assignment of shares sa isang korporasyon na kasama siya as incorporator. Tumutulong ako sa mga tauhan ni Mayor Alice sa opisina kung paano gumawa ng mga sulat mula sa mga LGU or iba pang government agencies like halimbawa yung mga SSS, ganito, at mga usaping tungkol sa mga problema sa mga tauhan sa farm at iba pang accounting tauhan sa farm. Ayun, sa inyong mga unang pahayag, ibig sabihin kilalang-kilala niyo po itong si Mayor Alice Guho, no? Yes, paano niyo po, marami na ho tayong narinig sa Senado, sa mga ilang interview, paano niyo po maisasalarawan itong si Mayor Guho? Naku, napakasipag na bata yan. Wow, napakasipag. Sarap naman. Gustong matuto sa edad niya. Magaling siya ng negosyante.
mababa ang loob at saka mapagmahal na anak. Yun lang ang masasabi ko dyan sa batang yan. Mhm. At dito po sa binabanggit ninyo, mapagmahal na anak, ganyan pagpatawad po ninyo yung aking ilang mga inihandang katanungan tulad po nito dahil nababanggit nyo nga ho mapagmahal na anak. May nababanggit na pangalan na unang-una, yung pangalan na Lin Wenyi. Ano po ang relasyon nito kayo kay Mayor? Yan na yung nanay Si daw. Lin Wenyi ay isa sa mga incorporators ng kumpanya niya. Ang pagkakalam ko po sa kanya, siya po ay partner ng tatay niya. Mm-mm. Hindi po siya pinakilalang ina ni Mayor Alice Go. Ano pong ibig po ninyong sabihin sa ganon? Hindi po siya ang totoong nanay ni Mayora Alice. Mhm. Partner lang po siya ng tatay niya. Kasama nila sa mga biyahe nila, kung saan-saan. Pero hindi po siya nanay ni Alice. Hindi siya yung nanay, ang sinasabi po, hindi siya yung talagang biological mother. Partner meaning partner meaning live-in partner ng tatay ni Alice, business partner. Malabo yung ibig sabihin ng partner. Marami ibig sabihin yan eh. So, sana nilinaw na rin siguro sa hearing, no? Pag naimbita sa hearing to si Nancy Gamo, malalaman talaga yung detalye kung ano yung ibig sabihin ng partner, kung ano man yun. Hindi po. Kasi kung biological mother yan, ipagmamalaki niya na ito po ang nanay ko, Miss Nancy, this is my mother, ito po ang nanay ko. Hindi po, never na pinakilala yan na nanay ni Alice. Kundi siya po ay partner ng tatay niya. Yun po. May ganun ba? I mean, hindi naman sa pagmamaliit sa mga nanay, no? Pero yun na ba ang batayan natin ngayon ng biological ancestry? So, biological mommy mo, kapag proud ka na i-declare siya na nanay mo. Ganon yung ba ibig nating sabihin doon? Yung ba ibig nating sabihin doon? Di ba? Parang ano yan parang argumentong Bato de la Rosa yan. Argumentong Bato de la Rosa yan eh. Yung puncher, parang ganon yan eh. Authentic yan kasi may puncher ganon may butas ng puncher. Ganon. Hindi yan ang basis ng ng relation. Hindi yun ang basis ng relation. Or pagiging ina. Hindi yun. Hindi yung pagiging proud. Proud ako nanay ko siya. I'm very, very proud of her. Nanay ko siya, etc. etc. Hindi. Hindi yun. When we're talking about pag pinag-uusapan natin ay pagiging yung the biology of our ancestry, kailangan isinilang ka nung babaeng yun. Yun yung ibig sabihin. So, yun yung ganap dyan. Hindi pwedeng lang. Ito nanay ko. Hindi pwedeng pakilala lang. Kasi maraming ginagawa ng mga scammer yan eh. Papakilalang nanay pero hindi pala. Ganun. Hindi pwedeng pakilala lang. Kailangan merong dokumento magsasabi na siya talaga yung nanay. Kaya nga kaya nga sa late registration, ang daming hinihinging papeles dyan. Ang daming hinihinging papeles dyan. Yung birth certificate ng parents, ano pa ba? Yung dokumento galing sa ospital, maraming ganyan, maraming hinihingi diyan na dokumento. So, that is to verify that yung parents are the real parents. Yun lang yun. Unless inampon, ibang proseso naman yung ampon. Pero weird eh. Hindi naman, kasi kung totoong nanay niya yan, dapat pinakilala niya na nanay niya. Proud siya dapat na nanay niya. Hindi. It doesn't follow.
ang pagkakaalam ko. Ibig bang sabihin ito, kaya ito yung madalas din kasama sa mga, yung natuklasan din sa Senado, na ito yung madalas na kasama sa mga biyahe, mga business transactions, ganun, sa ibang bansa. Yes po. Ayun. Ano naman po ang paliwanag na ito pong si Mayora ay madalas din lumalabas ng bansa? Ano po ang kanyang pakay doon? Usually, ang alam ko dyan, si Miss Alice, mahilig yan kasi mag-aral. Kalimitan, ang kanyang layunin ay para pag-aralan ang pig farming sa ibang bansa. Mahal niya yung mga... Hog racing, gano'n, yung pag-aalaga ng Mahal niya yung mga baboy. Large scale po na pig farming. Ito yung panahon siguro yung sinasabi niyo pati nung 10 years ago, ito laging negosyo ditong si Mayora. Yes po. As early as 2013, meron siyang kumpanya. Kasama sila ng tatay niya, wherein may farm sila noon. Ano naman yung farm? Way back 2015, binenta nila yon, nag-create ulit ng another farm. Ayun. Ano pa ho ang mga inilalapit sa inyo ni Mayora? Ano lang po, kung kailangan niyang tulong pagdating sa yung mga financials niya, may external accountant po siya. Hindi po ako yung pumipirma ng kanyang mga returns sa BIR. So, kung ano yung pangangailangan, basta pagdating sa pangangailangan na makakatulong ako bilang accountant, tinutulungan ko po siya. Wait. That doesn't make sense. Alam niyo mga Kojero, bakit parang ang gastos naman ni Alice Go? Dalawa pa accountant niya. Meron pa siyang hiwalay na external accountant. Maliban pa dito sa isa pa niyang accountant na to. Ang gastos niya. Magastos siya. Mahal-mahal kaya ng consulting fee ng mga accountant. Weird, no? Ang weird. That's so weird. Di ko sinasabing sinungaling si ate. Sinasabi ko lang, ang weird. Ang weird Dalawa accountant. Ba't kaya? Ba't kaya dalawa accountant? Dalawang klaseng libro? Delikado yun. Kapag dalawang klase ang libro mo, meron kang pang-report sa BIR, tapos meron kang pang yung actual books. Anyway. Ay, naka. Baka dalawa libro. Hindi natin alam. Pero never ang dinedeclare niya na engagement niya kay pangalan niya, kay Alice Guo. More on lang. More on parang more on lang siya liaising lang with the government. Tapos siya yung nagpe-prepare ng mga deed of sale, siya yung nagpe-prepare ng mga transfer of stocks. Sa kanilang sa stock and transfer book. Parang ganun lang Parang ganun lang Hindi ba kaya ng isang yun? Hindi ba kaya ng isa? But anyway, baka ganun sila kayaman, guys. Para ang tindi naman ng farm na yan. Ang daming dalawang accountant. Oo. Lang yan, ibang farm nga, walang accountant Magastos. Anyway, tuloy natin. Niyo po kanina na kayo tumulong kay Mayora sa mga pangangailangan niya, mga dokumento, mga paglalakad ng kasama po ba dito yung paglalakad doon sa itayo na Pogo doon po sa kanilang compound? No, incorporation nun. Yun po ay ako rin po ang gumawa nung dokumento na yon, nagparehistro sa SEC, sa PAGCOR, tsaka sa BIR. Pero yung participation ko po doon hanggang doon lang po sa initial
registration po niya. Ano man yung changes, ano man yung Pag-incorporate amenda, lang. ano man yung increases ng capitalization niya, ay hindi na po ako kasama doon. So, initial registration lang po. Ayun, pero nung ito'y lumaki na ng lumaki, may naitatag ng building at nandyan na yung mga Chinese national, ala na po kayo nun. Wala na po akong alam doon. Panahon po kasi yan ng pandemya. So, Okay. bilang senior citizen po ako, hindi na po ako nakakalabas niyan sa Opo. yun na po. Mhm. Sa initial Okay. So, siya yung gumawa ng mga dokumento na nag-incorporate doon sa Pogo. Tapos siya rin nag-asikaso nung PAGCOR licenses, siya rin nag-asikaso nung BIR. Gawain talaga ng mga accountant yan. Maraming accountant talaga ang gumagawa niyan. Pero kung yun lang, madali lang yun. Pero magkano kaya yung fee niya? No? Yung Norma, Nancy Gamo pala, Norma. Nancy Gamo, message mo nga ako, kailangan ko ng mag-asikaso eh. Para sa bago kong business. Anyway, going back. So ayun nga. So mukhang medyo hindi siya dun sa books part, doon siya sa more on pakikipag-usap lang talaga sa gobyerno. Baka yun ang niya. More on licensing. Ganun. Anyway, tuloy natin. initial stage lang ng initial stage ng incorporation ng kumpanya. At lahat po yan, legal na nakuhanan ng dokumento sa SEC, sa PAGCOR, may endorsement po galing sa PAGCOR at na-rehisto rin po sa BIR. Oo, hindi. Ayun. Walang question doon sa legality nung Pogo kasi may batas na yan eh. May batas na yan lahat. But, alam nyo mga kotsero, it doesn't mean na porke legal yung isang korporasyon, it means that they are not engaging in illegal activities. Sa Tagalog, hindi porke legal yung negosyo, ibig sabihin, lahat ng ginagawa nila dun sa loob, legal. Paano kapag mayroong mga illegal na bagay na ginawa, tulad ng human trafficking? Masasalo ba yun nung certificate of incorporation nila? Hindi. Nasa purpose ba yun ng kanilang certificate of incorporation? Primary and secondary purpose? Primary purpose, human Pogo. Secondary purpose, human trafficking. Diba? Walang ganun. Hindi kayo bibigyan ng SEC ng certificate of incorporation pag ganun. Ano ba? Huwag nyo naman kaming utuin dito. Kasi parang sinasabi niya legal yung Pogo na yan kasi kumpleto yung papeles. Wala problema doon. Legal naman talaga kasi kumpleto yung papeles. But it doesn't necessarily mean that the corporation cannot engage in illicit and illegal activities. Of course, merong, nahulihan na nga, human trafficking. Yun nga yung naging cause kung bakit naimbestigahan niyang si Alice Go. Dahil dun sa human trafficking. Dahil dun sa human trafficking. Ay nako. Parang nilulusot pa yung Ang problema sa effort niya para ilusot yung sarili niya dito sa kontrobersya na to at ipagtanggol si Mayor Alice Go, parang lalo pang nagiging questionable lalo yung pagkatao niya. Kanina po nabanggit ninyo, matagal na kayong magkasama ni Mayor. Totoo ba hindi siya pagbibiro, totoo bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. May isang building or isang maliit na bahay na doon siya mismo nakatira, as in doon mismo nakatira. Na pag masdan ko kung yung mga sa operation niya, pag tumatanggap siya ng mga, nakikipag-usap siya sa mga veterinaryo, mga doktor, nutritionist, mga bankers, mga suppliers, pati na yung mga corn farmers kasi may sarili silang gilingan ng mais
Sila ang Okay. gumagawa mismo ng pagkain ng mga baboy. Ayun. Itong farm pong ito, yung sa Bamban po ba ito? O yung dyan sa Sa may Concepcion. Concepcion, Tarlac? Concepcion po. So, paano siya napunta ng Bamban? Alam ko may hindi lang po kasi isa, dalawang babuyan yan eh. Yun po, kaya alam ko meron din siya. Pero hindi ko na po nakita yung farm niya sa Bamban. Ang hirap mo Ayun. magtanggol, Ito siguro huling katanungan ko sa inyo. Sa lahat ho ng mga naglalabasang mga impormasyon, buti napapayag namin kayo na lumutang. Ano pong naging dahilan po ninyo, Ma'am Nancy? Malaga kasi na malaman ng lahat na yung pagkakakilala ko sa pagkatao ni Mayor, hindi po siya talaga sabihin natin na yung mga sinasabi nila na spy. Kilala ko ang pagkatao ni Mayor. Batulungin yan, hindi yan plinanta lang na para mag-spy. Okay. Opo. Yes. Ituloy po ninyo, Ma'am Nancy. Yung may tiwala po ako sa kanya at personal na pagkakakilala sa pagkatao niya, pati sa mga aspeto ng kanyang buhay at pamilya. Ayun, kung sakali po na huling katanungan na po, ito talaga yung huling-huli na. Sakali hong ipatawag ko kayo ng Senado para makatulong sa ginagawa nilang investigasyon hinggil sa citizenship itong si Mayora. Kayo po ba ay willing enough na maghahayag po ng inyong mga nalalaman? Oo naman po. Oo naman po. Katotohanan lamang naman po ang kailangan nating malaman at malaman ng mga taong bayan. Okay, maraming salamat po, Ma'am Nancy, sa inyong panahon at God bless po. You're welcome po, sir. Thank you very much, Ma'am Nancy. Maraming salamat. Oh, wait lang. Bago natin i-break down o bago tayo pumunta sa sinabi ni Win Gatchalian tungkol kay Nancy Gamo. Puntahan muna natin yung sinabi ni Mayor Alice. Si Alice mismo, Alice Guo mismo ang nagsabi. Ayan. Wait lang. Hanapin ko lang. Ay, naka. Ayan, mga dokumento. Okay. Wait, ang layo pa pala nun. Yan. Ano sinabi? At the same May 2022 hearing, Guo also initially denied that she knew a certain Nancy Gamo. who was the representative of the raided Pogo company Zone U1. Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Kala ko ba 10 years ka lang 10 years ay magkakilala. Woo! Ay, naka. Hindi raw siya kilala ni Alice Guo. dapat nag-text mo, dapat nag-usap muna kayo eh. 'Di ba? Dapat nag-usap muna kayo. Para mabuo yung script ng maayos. May GC. Alam niyo mga kutsero, ngayon nga, ang dali-dali na mag-conspire. Alam niyo kung bakit? Kasi meron ng mga GC. Meron ng GC, meron ng mga, tawag dito, meron ng mga Viber, Messenger, ano pa, ganyan. Signal, ganyan. So, madali na makapag-usap. Minsan, libre pa. Basta meron kang data, meron
WeChat. WeChat. Ayan, may WhatsApp. Madali na. Di ba kayo nag-usap? Ay, baka. Ngayon, abangan natin. At sinabi pa dito ni Ontiveros, unconvinced, Ontiveros said that Guo was lying. The senator disclosed that Gamo was linked to a number of businesses under Guo's name. This constituted a conflict of interest because as mayor, Guo was also the one approving permits for her own business. Oh, yun. Yan. Ngayon mga kutsero, since nahuli na pala nagsisinungaling si Guo, ba't hindi pa siya kinontempt? Ba't di pa siya kinontempt? At this point, ba't di pa siya kinontempt? Diba? This would be the perfect time to do it. Ngayon, meron ding nilabas na balita. Recently pala nung kailan ba to? Sabado yata to. May comment din to si Sherwin Gatchalian tungkol kay sa nanay nga. Kay Nancy Gamo. Ito naman yung comment niya. National Advice. Okay. Sir, after I think 8 hearings po na, tapos twice dumalo si Mayor Go doon sa hearing niya. Ano ba, sir, so far yung nakikita yung conclusion na involvement ni Mayor Go, tsaka ano yung initial assessment niyo sa past 2 hearings? Ang personal assessment ko, yung father niya nagsinungaling. No? Para ma-declare si Alice Go as Filipino. Dahil nung tinitignan ko yung kanyang birth certificate, dahil ang birth certificate niya, father niya yung gumawa. Nakasulat doon, name of father. So, dapat isilagay mo doon yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya in the passport is Guo Jiangjong. Dapat yun ang inilagay niya. Nakasulat rin doon sa birth certificate, citizenship. Doon, meron siyang Chinese passport, dapat dinagay na doon Chinese, pero dinagay niya Filipino. Then nakasulat doon kung kailan kinasal. Meron siyang date kung kailan kinasal. Pero doon sa iba-ibang birth certificate, iba-iba ang taon ang nakasulat doon. So and this is consistent. Para mo nakalimutan lang yung taon. Minsan 1975, minsan 1985, minsan 1995. Depende kung kailan niya trip. Across 4 birth certificates of allegedly her children. No? Si Sheila Go, si Shimen Go, at mayroong bagong na-discover taga Caloocan. Si Wesley Go. No? Si Shimen and si Wesley sa Caloocan nag-late registration. Pero nag-childhood siya sa Valenzuela. Tumira rin sila sa Valenzuela. No, tumira rin sila sa Valenzuela. Magkatabi lang kasi kami, kapit-bahay kami. No, so Pero hindi mo natatandaan siya. Di ba siya natatandaan? Hindi ko maalala, sir. Di ba hindi sabi niya? maalala. So, my point there is, may deliberate and conscious effort na magsinungaling at mag-supply ng wrong information. At ngayon kasi ang birth certificate natin napakatibay eh. Yun ang basic. Yeah, it's very yun ang powerful. basic document, hinihingi ng lahat. Pag kukuha ka ng passport, birth certificate hihingin. Pag pa-file ka ng candidacy, pag chinek mo, Filipino ka. Pag tinignan yung ebidensya, birth certificate. It's a very powerful document. Pero napakadali naman doktorin. Oo, may sindikato din daw sa... Meron din nangyayari rin yan. Unfortunately, yung taong tumanggap ng records or tumanggap ng application na Angelito Go, namatay na. No? But based on the PSA report to us, pag a-apply ka ng late registration, maraming requirements yan eh. Maraming supporting documents. Walang supporting documents. Walang attachment. Kung hindi isa lang yung certification ng NSO. No? Yun lang. By that alone, makikita mo na problematic na talaga at irregular. Saka walang nag-question sa candidacy niya nun eh. Kaya sabi ni Walang nag-question eh. Ito lang naman, pag hindi naman lumabas tong Pogo issue, business as usual naman eh. Pero sabi nga ni Soldier, status ko na lang. Ay, co-waranto. Co-waranto. And then the mother, there's a big possibility na itong si Amelia Leal
is a figment of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. No? Most likely, ang mother niya is also a Chinese. Dahil lumalakas ang suspicion na spy siya, which she vehemently denies. I'm not a spy. I'm a Filipino. Well, sa ngayon, with criminal syndicates, everything is possible eh. No? Hindi natin marurule out yun. Dahil sindikato to. If they can do money laundering, they can do everything. Yeah. Sir, how about sir yung yung pagkakaugnay niya sa Pogo, na-establish na ba talaga? May conclusion na kaya kayo na Yung gano'n? company nga Talagang niya involved talaga siya si Mayor Go. Doon sa hearing, lumabas na merong isang babae called Yan na. Nancy Gamo. Yun. When we were looking at the documents, si Nancy Gamo is present in not all, but 3 or 4 Go-related companies. No? Siya yung nag-incorporate ng Go-related companies. Sino siya? After a while, lumabas din yung pangalan niya doon sa June 1. No? Nancy Gamo rin. So, paano yung siya nag-incorporate ng Go-related companies? Biglang all of a sudden, siya nag-incorporate ng June 1. So, by that alone, Connect the dots. may connection between the Go-related companies and June 1 through Nancy Gamo. Patay ka ngayon, Nancy Gamo. Patay ka ngayon. So apparently, hindi lang pala siya yung nag-incorporate or hindi lang siya yung nag-asikaso ng papeles ng mga negosyo ng Go. Siya rin pala yung nag-incorporate ng papeles nung Pogo mismo. Mukhang kailangan ng mukhang, alam nyo, ang Senate, what you have to do after this, kailangan bilisan nyo yung galaw nyo, kailangan kasuhan nyo na sila sa korte, pakasuhan nyo na to. Kasi, corporations yan eh. Hindi mo basta-basta hindi mo basta-basta makakasuhan yan. Or maiimbestigahan pala. Mahirapan din kayo magpa-amlak kung wala kayong kaso. So, kailangan kailangan mahuli agad. Sabi nga nila, yung piercing the corporate entity. Yun ang tawag nila dyan. Kasi kung meron ng ganyan, nahulihan na ng human trafficking, dapat nga, kinasuhan na ng human trafficking yung kumpanya eh. Nakasuhan na ba? Parang wala akong balita. Dapat nakasuhan na yun ng human trafficking. Yung company mismo yung company mismo. Tapos nakakatawa pa, ito. Diba, ang nag-asikaso nga ng papeles, itong si Nancy Gamo. Ang husay-husay. Yung address na nakasulat, yung malamang sa malamang, ito yung dineclare niya na principal office ng kumpanya, ng corporation. Yung address na nakalista as principal office of the corporation ay warehouse. Walang tao. Walang tao, guys. Walang tao. Warehouse lang. As in warehouse. Anang tipaklo. So, hindi mo alam to, Nancy Gamo. Ikaw ka mo nag-incorporate eh. No person who went by the name Guo lived in the area which the father of Banban Tarlac Mayor Alice Guo declared in his tax documents as his residence. According to Mav Gonzalez's report on 24 Oras, a person at the lot which coincided with the number of the father's exact address said no Guo nor a person named Wen Yi Lin lived there over the past decade. Patay. GMA Integrated News also went to Guo's residence in Valenzuela, indicated in the document Senator Sherwin Gatchalian showed on Wednesday, and was told that there was no person with the name at the property. Patay. The exact lot number of the declared address of Mayor Guo's father to the BIR was nowhere to be found, while only bodegas and warehouses were found in the same barangay.
Wow! So, ibig sabihin, mga kotsero, yung address na inilagay nila sa... Kasi yung address na nasa BIR, dapat pareho yun sa address na nasa Certificate of Incorporation eh. Yung address na nakasulat doon, mga kotsero, ay peke. Peking address. Eh, sino bang umasikaso? Si Nancy Gamo. Ay, Diyos ka. Sabi niya kanina senior citizen na raw siya. Pero mukhang magigisa po kayo sa hearing, ma'am. Mukhang kailangan niyo ng mag-practice. Oo, practice na po kayo. Matindi, guys. Matindi. Woo! Grabe. Isa lang kasi dapat yan eh. Nasa corporation code yan. Dapat yung address, yung principal address ng ng corporation ay indicated doon sa Certificate of Incorporation. Bakit? Kasi yun yung doon ipapadala lahat ng summons, lahat ng requirements for government compliance, etc. Lahat doon kasi ipapadala. Or kapag may kaso, doon din ipapadala yung mga subpoena, notice of hearings, lahat doon papadala. Eh kaso warehouse daw. Warehouse. So ibig sabihin, Miss Norma Gamo, kasama ka pa pala dito sa Diyos ko. Ma'am Nancy, mukhang kailangan mo pong kumuha ng mahusay na abogado po, ma'am. Mukhang kailangan nyo pong kumuha ng mahusay na abogado. Opo. Mahirap na. Sabi ni Renny, tatay ni Mayora, lumaki po ako sa warehouse. Ang husay. Yung isa lumaki sa farm, yung isa lumaki sa warehouse. Ang galing. Wala kayong bahay. Kasi yung bahay na tinutulugan niya. Yung abode, yung domicile, wala kayong gano'n. Isa sa farm, isa sa piggery, isa naman sa warehouse. The plot thickens, mga kotsero. Ibang level to. The plot thickens. The plot thickens ba? So, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Abangan ang mga susunod na kabanata dahil matindi-tindi tong kaso na to. So mga kotsero, maraming po salamat sa patuloy pag-support sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and mag-subscribe sa ating Coach YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi update sa mga ganap sa aking channel. And I'll see all of you in the next live stream tomorrow. God bless you guys. See you tomorrow. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?